Magandang araw mga ka-fact finders. Welcome to FactBet Podcast. Mga usaping pak na pak at bet na bet. Isang episode ng balitaktakang hitik sa sustansya ng kaalaman at impormasyon. Ito ang Fact FactBet. bet. Ayan, mga partners. By the way, mga fact finders, I am Mark. And I'm Jen. And I am Kat. Ayan. Alright. So, for today, total tayo nasa virtual world, no? Tayo ay nasa online world. And I think we got the right recipe now. Since ang pag-uusapan natin is about the online world, no? How to penetrate the online world, no? Pero, may naiisip ba kayong medyo nakikita yung recipe or formula ng ating mga personalities online? Paano ba sila nagpe-penetrate online, no? So somehow, yan ang pag-uusapan natin. The clout chasing as a misguided way of validation. So Ang ano nga dami ba? relate No? dito, Mark. Actually, this is really the trend now. We're in, di ba, nakafocus na tayo into our new media and they are now gaining this as their platform, no? May reach na sila. Pero ano nga ba ang cloud chasing? No? Sige, Miss Kat, anong naiisip mo with cloud chasing? Naku, ayan yung aalamin natin ngayong araw na to, no? Kasi talaga ngayong 21st century, nasa digital world na tayo. Tama ka dyan, partner, no? Ano na siya, lagi na siyang laman ng ating social media. And para sa kaalaman ng lahat, no? Ito yung act ng pursuing fame or attention na sometimes controversial na siya. Basta alam mo yun, makot lang yung attention ng kanilang mga viewers, ng kanilang mga reactors, Facebook, Instagram, or any platform. Miski sa TikTok ha, sobrang dami niya. Nako, talaga, hindi ko Grabe, na no? So when we say fame, hindi ba kayo natutuwa? Dahil with the advent of social media, nakakapag-express na ang lahat ng mga tao. Not just the celebrities and not just the journalists, but common people, mga ordinaryong tao nakakapag-express ng kanilang opinions, 'di ba? Nakakapag-share na ng kanilang mga saloobin, 'di ba? So, yung with cloud chasing, na-discover dahil sa social media kasi parang imagine, parang why do we seek validation? No, bakit we are looking for validation every now and then na para bang tignan natin yung likes, di ba? Parang buhay na natin na tinitignan natin kung nakailang likes tayo at bakit ganun, di ba? True, at saka ano lang yun, Why do we want to notice? matatawag natin siyang short-term attention talaga no sa ating mga friends sa Facebook nga. So nakakapagtaka bakit may mga taong sabik sa attention. So yun nasabi mo nga sa validation. 'Di ba? Ito na nga mga partners, no? Total, tayo naman nagtataka na rin actually. No, bakit nga ba ang daming gustong shortcut when it comes to having that platform, having that reach, o kaya maging sikat in the online world. Pero I agree, no? Balikan natin yung naging question ni Miss Jenna. Isn't it that a good opportunity that every people now are having that platform kahit tayo hindi naman celebrity, pero with the help of this social media, nagkakaroon tayo ng platform. Well, for me, that is something that we should be somehow looking forward on na may, 'di ba? Kahit wala tayo sa TV, with the advent of new media, meron platform. However, here comes na kasi yung tinatawag nating responsible, no? Being a responsible netizen. Now, whatever we say, whatever we post, no, whatever the things that we do in our online world, dapat medyo let's be very cautious with that. Kasi again, in one click, anything can be shared online. And how fast we share, no? Ganon din kabilis yung nagiging return niya o yung interaction. For example, no, you just wanted to get that attention, gusto mo sumikat, or you just simply want to gain followers. Even you, di ba,
even if you're not sure with the information that you're sharing online, for example, during the election, COVID-19, kasi gusto mo lang maging ma-clip yung attention, kahit mga misinformation na share mo just to gain that followers. And that is somehow the negative implication ng cloud chasing. No? Kaya kung babalikan naman natin ang sinabi ni Miss Kat, controversial, no? Pero sa tingin nyo, sa ano, kasi doon sa isang lecture na panood ko about the digital sales, people nowadays na kasi, no, they are really looking forward for that validation. So, somehow, the question is, where is the authenticity of our online sales, no, or the online world? Yun na yung nangyayari. Kasi kung ikaw, nagiging total opposite ka nung ipinapakita mo in your online world, that's somehow problematic. So, eto na. Total, may question naman tayo about cloud chasing. Nakikita nyo ba na, parang nawawala ng self-worth? Kumbaga, you just wanted to seek attention, no? Parang nawawalan ka na ng self-worth mo na parang pag walang nag-like, walang nag-follow sa'yo, o wala ka naging platform in the online world, parang wala ng self-worth, no? What are your thoughts about it? True. Kasi marami talaga sa atin na kahit nga sa likes lang, parang bibilangin mo or maya-maya ka mag-check na, oh my God, 6 hours na ako nakapag-post ng picture ko. Parang Bakit 30 likes mo pa na. lang siya? Diba? It is example siya ng pagiging cloud chase kasi parang hindi ka na totoo sa sarili mo eh. So, yun nga, dyan na pumapasok yung wala or hindi ka contented sa iyong yun, sarili. And then also, nagda-doubt ka na din minsan sa kung ano yung pinapakita mo sa online world kasi dapat perfect lang, ganito lang, kasi ito yung The influencer, ito yung uso. glamour. True, ganun. Oo. Kaya somehow talagang nakaka-apekto siya talaga sa pagkatao eh. Yun yung So, thoughts ko. You know what, Kat and El, merong explanation yan sa psychological perspective wherein kapag gusto mong nagpapapansin palagi or meron tayong tinatawag na pam-pam sa Pinoy, sa Tagalog, di ba? Pam-pam yung tawag doon. Kaya nila ginagawa yun dahil kunwari, kulang sa attention sa family, sa magulang, or yung mga mahal nila sa buhay, hindi sila pinapansin. Kaya it's their way na sa social media na lang ipakita, baka in a hope na makikita yun ng kanilang gustong pahangaing tao. So, what are we gonna do? There's nothing wrong with it for as long as hindi tayo nakakasira ng ibang tao kasi this is a good avenue for sharing things with people. This is a good avenue for expressing our opinions. But then, kailangan this should also be a good avenue, or it should not be a place where we destroy others, or we should respect others' opinions too. Kasi kung minsan dito nangyayari yung bashing bakit natin hindi sinasang-ayunan yung iba kasi gusto rin nating magpasikat, which is not good. And advice namin sa ating ka-fact-finders, with a sense of responsibility dapat yung pag-post natin sa ating social media. Hindi lang yung para sa atin, isipin rin natin yung ikabubuti ng ibang tao, yung hindi nila ikakapanerya. So let's should support each other. No, I agree. I agree with that. Speaking of bashing, I think may mga tao rin talagang gumagawa ng ganun for monetary gains. I think so, yung mga taong wala nang makapitan or wala nang, I mean, yun na lang yung source or platform na nakikita nila, gagawin nila yung mga trend. And di ba ngayon, kapag yung mga videos monetize ka na, so kikita. So yung mga tao na walang ibang mahanap na way para sa source of income, ginagawa nila yon. So kahit parang infamous na, sobrang infamous na, like yung mga trend na delikado, di ba? Somehow, sobrang alarming din talaga. Idagdag natin dyan ang clickbait. Di ba? Bakit may mga clickbait? Yan. True. Di ba? Parang gusto lang magpapansin na kapag clinic naman natin yun, parang wala naman tayong makukuhang impormasyon na importante. Yes. Di ba? Sa mga Actually, headline talaga,
napakalamak yan. Mhm. Yan, 'di ba? Actually, right now, yan na. We are now, 'di ba, visualizing how problematic yung online world if it's not driven with responsible usage, if you're not responsible or held accountable do sa ginagawa natin in our online world, nag-ano siya na nagfa-foster siya ng negativity. And however, 'di ba, kung iisipin nyo, cloud chasers wants to get that attention, wants to get that reach, that followings, want to get that platform. They want to solidify their platform. However, no, ano ang gagawin ng platform na in-establish mo kung ito ay walang positive na impact into the society or into the netizens? Again, we don't want to cause toxicity in the online world. So sometimes, ito na yung medyo intriguing part, di ba? So sometimes, may mga nakikita tayong personalities online, di ba? Kikita natin na pag may issue si ganito. For example, okay, for example lang naman ito, mga ka-fact finders. Si influencer A, may issue kay influencer B. Kung ikaw gusto mong sumakay dito sa issue na to dahil nga ongoing siya, 'di ba? Pressing issue siya sa online world, na gagawa ka ng sarili mong stand. Gagawa ka ng way para pasok ka dito sa issue kahit wala ka naman direktang involvement sa issue. And I think yan yung nagiging negative implication kasi somehow it is giving that sense na manormalize yung pagiging sawsawero at sawsawera in real life, 'di ba? Especially, 'di ba, kung yun ang naging platform mo. So, kayo ba, Miss Kat and Miss Jen, ano ba yung usual na nakikita nyong mga cloud chasing online? Gaya nga ng sinabi ni Kat kanina, it's for the sake of marketing, it's for the sake of selling, kaya nila gustong sumikat para kapag meron na silang pangalan, kapag kilala na sila, di ba yung mga influencer ngayon na nagpo-post ng kung ano-ano, gusto nilang makilala kasi it's for the marketing strategy din. Di ba? Baka meron pang idadagdag sikat dito, kasi maganda ba yung mga ganitong ginagawa ng marketing strategy, kagaya nga sa TikTok, kagaya ng episode natin din sa ating Fact Bet, di ba? Ang dami-daming makaka-relate dito. Actually, hindi talaga ako pabor sa cloud chasing kasi yun nga, parang hindi ka totoo sa sarili mo sa digital world. So, marami akong napapansin ng mga influencer na ganyan, na nagpapalabas lang na ganito kami, ganyan kami, pero in real life pala, hirap na or alam mo yon hindi na somehow total opposite. Total True. opposite si online at saka si real life. Really. Yes, so, true. Napakaganda na nabanggit nyo yung hindi nagpapakatotoo sa buhay kasi kung minsan pala yung cloud chasing din yan na ang dahilan kung bakit na-depress yung ibang tao kasi they start comparing their life to other people na nakikita nilang masaya pero hindi naman pala. Diba? At saka para lang makasabay sila sa uso, talagang, ano mo yung, minsan mag-feel na nila na na-insecure din sila sa iba kasi hindi nila nakukuha yung ganito, yung damit na uso, hindi nila nabibili, so gagawa sila ng paraan. Parang gusto mo ganito, nag-travel, bakit ako hindi? Nako, yun yung disadvantage na isa pa sa ating cloud chasing na sinasabi. True. Example na lang, no? Yung pagbili, yun nga, yung merong isang tao na bumili lang na once sa Starbucks, and then tinabi niya yung cup nung Starbucks, tapos nagtitimpla lang naman siya ng kape dun sa cup, pero lagi niya nang finiflex na naka-Starbucks siya, pero yun at yun lang yung cup. So, example talaga yun ng cloud chasing, na parang, syempre, mahal ang kape sa Starbucks, di ba? And then, parang, ang ano mo naman, ang yaman mo naman, araw-araw kang naka-Starbucks, pero without knowing na yung cup na yun, tinabi niya lang naman. Tapos 3-in-1 lang yun nasa loob. So, isang example yun, ng cloud chasing. Oo nga naman. Pero baka naman siya isa lamang naman nature's advocate, no? Char lang. Pero tama yan, no? Kasi parang the status symbol ng Starbucks, 'di ba? Pag naka-Starbucks ka,
ibig sabihin yayamanin. So again, 'di ba? If it's not really you, if it's not really your personality, that is something problematic, 'di ba? Ikaw, Miss Jen, um ano yung mga thoughts mo pa dyan about this kung gusto nilang sumikat online, instead mag-clout chasing, ano kaya yung pwede nilang gawin na may establish nila yung kanilang social media image nang hindi nagka-clout chase? Kasi we established that clout chasing affects people in terms of their mental health, from their self-worth, di ba? So, ano kaya yung pwedeng gawin? Alam mo, Ed, ayoko nang magpaka-negative, no? Baka, kasi we have to embrace yung trend ganyan sa technology. Pero I want, parang gusto ko na lang sabihin na yung cloud chasing, hindi naman ito totally masama. Pero when Mhm. cloud chase, sana, gaya ng sinabi natin kanina, it should be done with a sense of responsibility at gamitin natin ito sa tama. So, wag tayong manira ng iba. So, kung gusto nating magpasikat, go on. Di ba? Walang pumipigil sa'yo. But, dapat may regulation. Yun na lang. Mhm. Di ba? Alright. So, So, may being freedom ang lahat ng... responsible, Yes. so May your freedom freedom, lahat. 'di ba, should comes with a great sense of responsibility para din Tama. hindi ka mag-overboard into Yes. something Let's na all be nag-lead into happy. toxicity. Diba? Mm. Let's all be Yeah. happy. Yeah. Happy, ganyan. Happy. O, ikaw, Miss Napakaganda ng ating Kat. balitaktakan ngayon, di ba? Oo nga. So, ikaw, Miss Kat, what are your Actually, final words, no, about this? siguro yun nga, just like Miss Jen, hindi na natin matatanggi yan sa ating sa iba't ibang social media platforms, yung mga pagka-cloud chase. Siguro talagang mag-iingat lang tayo as user din, syempre. Alam natin dapat kung ano yung tama or mali. Kung ito yung trend, siguro gawin natin ng mas maayos or mas yung safe din tayo, syempre. Isipin din natin yung sarili natin. Hindi yung sasabak tayo sa trend na to, tas hindi naman siya required or applicable sa atin just to makisabay lang sa trend. So, iwasan natin yon. Pero walang masama sa pagsabay sa trend as long as iniisip natin kung ano yung tama at makakabuti. Correct. Ako naman, to add up lang, no, siguro, if you really want to be recognized in the social world or in the online world, no, you better find that one something unique about you, and yun yung maging focus mo, no. Make that or use that as your way to get to know yourself more. Baga, yung branding image mo is the one closest to you in your personal lives. Kasi the more that we are becoming authentic, no, the more that we are showing our authenticity, I think mas nakaka-connect yun eh. There's a certain connect to the online world. So again, let's avoid, di ba? In short, let's Creating a avoid good its content. toxicity. Oo, but Yes. let's create a good content, no? Let's establish our brand image. So grabe naman to. Grabe. Akala ko talaga at first magiging light ang usapan, pero however, no, nagpat tayo kasi into different possible dangers kasi ng cloud chasing. Again, we are not saying that this is totally negative. But the Yes. keyword here, let's all be responsible. So, ayun na nga. Napaka-intense ng chikahan. So, Correct. again, ating mga fact finders, no? I hope na nakuha nyo, no, yung lesson na let's all be matured and responsible in the online world. Kung gusto natin talagang sumikat online, let's work for it. Let's build our positive imaging in the online world. So, ayun na nga. So, Miss Kat, Miss Jen, alam nyo na. Napakaganda So, ng sinabi mo, Mike. At napakaganda rin ng sinabi ni Kat. So ulit, hindi naman natin binigo ang ating mga ka-fact finders ngayon. 'Di ba? Dahil siguro naman marami silang natutunan at sana nag-enjoy sila sa ating podcast episode ngayon online. Okay? This is the online episode of our podcast. Okay? ayan. Ginawa natin tong online para talagang ma-feel ng ating Maiba mga naman. listeners and Okay? viewers na talagang na-embrace natin yung online world. So, yan na nga. Isa na naman pong
diskusyon na masustansya at hitik sa informasyon ang napakinggan. Ito na nga, mga usapang pak na pak at bet na bet. Ito na nga po ang isang episode with me, Mark. I'm Jen. And also, Kat. At ito ang Fact Bet. Bye everyone. Hi everyone.